Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang apat na mga mahalagang mga financial advice na ibinigay po ni Ginoong Vitalik Buterin. Sa mga hindi po nakakalam ay si Ginoong Vitalik Buterin ay siya po ang creator at founder ng Ethereum. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi dito ay Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum, offered a breadth of practical financial wisdom as the crypto markets turned volatile. His recent statements encapsulated a philosophy combining traditional investment strategies with modern insight, a blend particularly relevant in today's digital age. Kaya yan, nagbahagi daw po siya ng mga practical na financial wisdom. Ayan, ito ay mga guide. Ayan. Vitalik Buterin's financial advice. Firstly, Buterin emphasized the value of diversification. In an era where new investment opportunities emerge daily, spreading assets across various sectors can mitigate risk. This approach aligns with traditional investment strategies and resonates with the fluid nature of the crypto market. Kaya yan po yung kauna-unahan niyang advice dito, ang diversification. Yan, meron po yung kasabihan dito na do not put all your eggs in one basket. Yan, kaya sabi niya rito ay ikalat daw po natin, i-spread daw po natin yung ating mga assets sa iba't ibang mga sectors para ma-mitigate yung risk or mapababa po yung risk na magkaroon tayo ng or mag-incur tayo ng mga losses. Kaya yan yung strategy na raw po na ito ay matagal na po itong ginagamit sa mga traditional na mga uri ng investment. Kaya yan, lumang-luma na yung strategy na ito. Second, the tech visionary underscored the importance of savings. Buterin advised accumulating enough to cover several years of expenses. This principle of financial security as freedom is especially poignant in a time where job markets and economies are increasingly unpredictable. It is a reminder that financial security extends beyond mere wealth accumulation. Kaya yan naman po yung pangalawa. Savings naman daw po, kahalagahan ng pag-iipon, yan, or pagsisave. Yan, ayon po sa kanya ay kailangan daw po nating makapag-accumulate ng sapat na savings para po ma-cover nito ang ilang mga taon na ating mga gastusin. Kaya ayan. Ang pangatlo naman ay in this third point, Buterin advocated for a boring portfolio. This advice seemingly adds with the thrill of high-stakes investing. Actually roots in time-tested belief, steady, reliable reliable investments often lead to long-term gains. In an industry where sensational stories of overnight millionaires are common, Buterin's counsel is a grounding call to prudent investing. Kaya yan naman po yung kanyang pangatlo. Yan, sinabi po niya na yung pangatlo na ito ay isang boring na portfolio. Kaya yung parang gusto niyang i-emphasize for ito ay ang maaasahan na investment ay yung laging ito ay nasa long-term gains. Yan, yung magbibigay po ng long-term gains, yung reliable na investment, yung talagang tatagal talaga yung kitaan dito. Kaya yan, hindi yung paminsan lamang, yung minsanan ka lamang nakikita dito tapos wala na. Kaya ayan, yan po yung kanyang third advice na kailangan nating hanapin na type of investment asset. Yan yung magbibigay talaga ng long-term gain. Yan, pang-apat at panghuli ay lastly, he warned against excessive leverage, specifically anything over times 2
or 2 times. This point is crucial in the context of cryptocurrency trading where high leverage can lead to significant losses. By setting this boundary, Buterin aligned with responsible investment practices, prioritizing long-term stability over short-term gains. Kaya yan yung kanyang pang-apat dito na financial advice, na iwasan daw po natin yung malaking leverage. Yan, lahat daw po ng higi o lalampas sa times 2 na leverage ay tinuturing po niyang napakalaki po yan, or excessive leverage daw po yan. Kasi ang mataas na leverage ay magdudulot po yan ng malaking losses. Yan, pwede pong magdulot yan ng malaking losses. Yan, lalong-lalo na kung pag hindi po natin alam yung ating ginagawa. Kaya yan, kung hindi po natin alam yung ating ginagawa, ay mas makakabuti na iwasan na po natin ang malalaking leverage. Kaya yan po yung 4 na mga payo ni Ginoong Vitalik Buterin dito, ang founder po ng Ethereum. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.